Pagkatapos ng matinding digmaan, makikita rito si Juanier na natutulog dahil napagod ito sa kanilang 5 rounds na laban nila ngayon. Habang makikita rito ang bida na nagbibihis na nagsasaad sa kanyang isip, na kailangan ng araw niya umuwi dahil mag-aalala ng araw sa kanya ang kanyang ama. Kasabay nun, sinuri naman niya ang telepono ni Juanier, at nabigla nga ito, dahil may napansin ito sa computer. Kasunod nun sinuri naman ng bida ang computer ni Juanier na naglalaman nga ito ng impormasyon tungkol sa Jinmen Ancient Material Arts Family. Natuwa naman rito si Chu Qing habang pinagmamasdan si Juanier dahil na-touch nga raw ito sa mga tulong ni Juanier sa kanya. Kasunod nga nun, nilagay niya na ang jade pendant sa bandang harapan ni Juanier, at sabay halik nga ito sa kanya bago siya umalis. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito ang bida na naglalakad, habang nagri-ring ang kanyang cellphone. Sinagot naman ito ng bida, habang ito ay pinagpapawisan. Sumagot naman na nagagalit ang kanyang tatay sa kabilang linya, na kung nasaan ang araw ang bida ngayon, dahil pupuntahan ka ng araw ng iyong ina. Sumagot naman ang bida na sa nearby high market raw siya ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita rito ang bida na nakasakay na sa sasakyan ng kanyang ina, at nagtanong nga ito na bakit raw ang bilis ng kanyang ina na makarating. Sinagot naman ng kanyang mama, na malapit nga raw siya sa kanyang lokasyon kaya mabilis lamang siya nakapunta. Kasabay nga nito nagtanong naman ang kanyang ina, na kung saan nga raw galing ang kanyang anak, dahil may naamoy nga raw siya sa kanya na isang pabangong pambabae. Sinabi naman ni Chu Qing habang pinagpapawisan, na pumunta lang raw siya sa kanyang kaibigan na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Dagdag din ng bida sa kanyang isip na kahit anong mundo, palaging may nakakatakot na ika-6 na pandama ang mga babae. Sinabi naman ng kanyang ina, habang kumukuha ito ng yosi, na ayos lang raw ang mga birthday party pero hindi raw siya pwedeng makisama sa ibang mga babae, naiintindihan ba raw ni Chu Qing ang kanyang mga sinasabi. Sumagot naman si Chu Qing na naiintindihan niya raw, at nagtanong nga din ito sa kanyang ina na akala niya raw na tumigil na ang kanyang ina sa paninigarilyo. Sinabi lamang ng kanyang ina na subukan nga raw ni Chu Qing na alisin ang pabango pambabae sa kanyang katawan, dahil ang ilong ng kanyang tatay ay masyadong sensitibo, at kung malalaman ng kanyang tatay ito, magiging mahirap para sa kanya. Nagpasalamat naman rito ang bida sa kanyang ina, habang tinatakpan niya ang kanyang ilong dahil sa usok ng sigarilyo. Kasunod nun, bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Kasabay nga nun, nakita ng bida ang 1.2 milyon na binayaran ng family sa kanyang ginawang talisman. At nagsaad nga din ito sa kanyang isip. Ang paggawa ng mga elixir na ito ay maaaring maging isang mapagkukunan ng pera kung ang paggawa ng higit pang mga lokal na negosyo ay nagdudulot sa akin ng ganitong sitwasyon, at ito ay magbibigay daan sa akin na magsimula ng isang negosyo. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita naman rito ang dalawang magtatay na nag-uusap sa kanilang bahay. Nagsalita naman ang kanyang tatay na kung makikita niya raw ang kanyang ina na naninigarilyo, agad nga raw sabihin ng bida sa kanya yun, sumang-ayon naman rito ang bida na oo, dahil nasa panig raw siya ng kanyang tatay. Kasunod nga nun makikita rito sa telepono ng bida, na niyaya si Jai Yu na magkita nga raw sila ngayon, kung hindi nga raw ito busy. Sumagot naman si Jai Yu na magkita na lang raw sila sa kanyang auction house. Maya-maya pa napunta na ang eksena sa auction house, at makikita rito ang dalawa na nag-uusap. Kasabay nga nun binigay naman ni Chu Qing ang isang jade pendant kay Jai Yu. Napatahimik naman na saglit si Jai Yu, dahil ang binigay raw ng bida sa kanya ay isang bihirang kayamanan, at nagtataka nga din ito kung ibibigay ba nga raw ba talaga ng bida sa kanya iyon. Nagsalita naman ng bida na huwag raw mag-alala si Jai Yu dahil alam niya raw kung bakit niya ito binibigay sa kanya. Masaya naman nagsalita si Jai Yu, habang hawak ang isang basong alak na masaya nga raw siya dahil pinagkatiwalaan siya ng bida ngayon. At kasabay nun malungkot nga itong nagsaad, upang magsalita ng tapat, ito ang unang pagkakataon na may taong tunay na sumusuporta sa akin dahil gusto nilang maging magkaibigan sa isa't isa. Nagtaka naman rito ang bida kung ano raw ang pinagsasabi ni Jai Yu. Ipinaliwanag naman ni Jai Yu,
na lumaki raw siya kasama ang kanyang tatay at noon sila lamang ang meron, at sa hanggang sa nakapag-aral na siya sa paaralan, nang sabihin niya sa akin na ang kanyang nanay ay bahagi ng isang makapangyarihang pamilya, hindi nagtagal, dinala ako sa panig ng aking nanay at inilipat sa isang paaralan para sa mayayaman. Tumingin sa akin nang may pangungutya ang mga estudyante roon, may isang batang babae pang nagtanong kung ako ba ay anak sa labas. Dagdag din niya na tumingin sila sa akin na parang ako'y isang uri ng walang kwentang tao. At sa nakaraang 2 taon, maaaring binigyan nila ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko ngunit hindi kailanman nagbago ang kanilang pakikitungo sa kanya. Sinabi naman ng bida na wala raw siyang katulad ng karanasan ni Jaeyu, pero hindi rin raw siya nagkaroon ng komportableng buhay. Dahil ang kanyang ama ay nagmula sa isang mayaman na pamilya at bilang resulta, hindi gusto ng kanyang pamilya ang kanyang ina, kaya simula noon naging mahirap na sa kanila ang lahat. Kasabay noon nagsaad din ng bida na kamakailan, natagpuan nila kami at pinagsisiksikan ng aking mga magulang na ipakasal ako sa isang mayamang babae, yung mataba na may timbang na hindi bababa sa 200 kilo, na bigla naman rito si Jaeyu at sabay nga ito na pabulwak sa kanyang narinig na nakakakilabot na katotohanan. Kasabay noon humingi naman ito ng pasensya sa bida dahil hindi niya raw mapigilan ang kanyang sarili na tumawa. Nagsalita naman ang bida na alam niya raw na magiging ganun ang reaksyon ni Jaeyu. Nagsaad naman si Jaeyu, habang pinupunasan ang kanyang mga luha sa pagtawa, na sobrang saya niya raw ngayon, mag-inuman raw sila para ipagdiwang ang gabi at hindi niya raw papayagan umalis ang bida hanggat hindi tayong parehong nalalasing. Narito ang isang tagay para sa iyong matabang tiyahin. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang bida habang papauwi na sa kanila. Kasabay nga nun sa kabilang banda, makikita din dito si Chu Xiao na papauwi na din. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang ginulat si Chu Xiao, at akma na sanang sisigaw si Chu Xiao, at buti na lang agad naman tinakpan ng bida ang bibig nito, at nagsalita naman ang bida na wag na raw mag-ingay si Chu Xiao dahil malalaman ng kanilang magulang na umuuwi sila ng 10 oras ng gabi, at nagulat rin ito dahil amoy alak din raw si Chu Xiao. Kasabay noon nagsalita din si Chu Xiao na wala na nga raw pakialam pa ang bida sa kanya na kung uminom ito, at hindi kumpara sa bida na isang lalaki umiinom na hanggang sa 10 oras ng gabi, kaya sa gayon hindi na raw makakapag-asawa pa ang bida dahil dyan. Kasabay din noon, makikita rito si Chu Xiao na nahihilo sa labis nitong kalasingan, at kasunod nga noon bigla na lamang itong natamba, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, nasalo naman ng bida ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali naasikaso na niya ang kanyang kapatid sa higahan. At nagsaad nga ito sa kanyang sarili na kailangan niya na raw magpahinga dahil nahihilo na raw siya, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang natamba ang bida sa labis nitong pagkahilo. Kasabay naman nun, makikita ang bida na tuwang-tuwa, dahil nakahawak raw siya ng pandesal. Kasabay din nun nagsaad naman na natutulog si Chu Xiao na binabanggit ang pangalang Chu Feng, habang ito ay naghahandang humalik. Nalingat naman rito ang bida kung sino raw si Chu Feng. Kasabay nga nun makikita ang dalawa na naka-position mode. Habang makikita naman rito sa bida na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Napamura na lamang rito ang bida dahil raw ang alak ay hindi mabuti sa katawan, kaya hindi na raw siya iinom ulit pa, kaya mga hangal huwag tularan ang bida, dahil mas asali nga raw sila sa family stroke. Makalipas ang araw mapupunta ang eksena sa shopping mall. At makikita rito ang bida na nagsusukat ng kanyang bibilhin na damit, habang makikita rito ang sales lady na in love sa gumagawa sa script na ito. Nagsalita naman ang bida sa babae na kukunin na niya raw ang lahat ng damit, sumang-ayon naman rito ang babae, na umuwi ka na baby hindi na ako galit. Kasunod noon nagsalita naman ang bida na kailangan niya raw ng sasakyan, para hindi na raw niya maistorbo si Jaeyu. Habang naglalakad ang bida, bigla na lamang may tumawag sa kanya. Nagsalita naman ang lalaking tumawag sa kanya, na bakit nga raw hindi siya nakilala ng kanyang dating kaklase. Nakilala naman ng bida ang lalaking tumawag sa kanya na si Jo Bu-chun. At nagsaad nga itong hangal sa bida na ba't raw bigla na lang nagpasya ang bida na mag-shopping ngayon. Ang alam niya talaga sa bida ay ang manatili lamang sa bahay buong araw, hindi ba? At ngayong gabi ay mag-oorganisa siya ng muling pagkikita ng klase,
at nagtanong din ito kung pupunta nga raw ba ang bida. Nagsalita naman ang bida na syempre, 2 araw na mula nang sabihin ni Ling Weiner sa akin yon. At nagtanong naman ang hangal na kung sinabi ba talaga ni Ling Weiner ng personal, kung oo, hihintayin niya raw ang bida buong gabi. Kasabay nun makikita rito ang hangal na umaalis na naiinis. Habang ang ating bida pinagmamasdan lamang ang hangal, natuturuan niya raw ito ng leksyon, natatarakan niya raw ito ng tubo sa puwet. Kasunod nun makikita ang nakaraan ng bida, habang ito ay naglalakad lamang na walang ginagawa, ngunit sa kabilang banda, may nangiinsulto naman sa kanya na mga lalaki, na ang bida raw ay nagpapalit lamang ng kanyang underwear, pagkalipas ng ilang linggo, kaya talaga iyon ay nakakadiri. At makikita rito ang bida, na binubuli ng 2 babae dahil mukha raw isang birhen ang bida, ngunit batay sa kanyang mukhang birhen sa labas, pero sa loob, siya'y isang pervert. Kaya sa nakaraan ng bida, lagi na lamang siyang pinagsasamantalahan ng iba, sana all. Balik sa bida na nagsasaad nga ito sa kanyang sarili, na nalaman niya raw si Zhu Buchun ay nagpapalaganap ng mga kasinungalingan tungkol sa akin mula noong pumasok ako sa elementarya. Kaya ngayong gabi, hindi niya na raw hahayaan pang mabuli pa siya sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali napunta ang eksena sa Yamaha Honda. Nagsasalita nga ang isang babae, ang lahat raw ng mga sasakyan sa kanilang tindahan ay may discount para sa ika-10 anibersaryo nito. At sabay pinakita nga nito ang isang kotseng pula. Pinagpawisan naman rito ang bida dahil ang sport car na yun ay masyadong maliit. Nagtanong naman ang bida kung meron pa bang iba bukod dito? Kasunod nun, nakapili naman ng isang black sport car ang bida, at makikita din rito ang babae na hindi makapaniwala na kaya ng bida na bilhin yun. Kasabay nun nakipag-marites naman ito sa kanyang kasama na ang bidang araw ay ang isang bata na nag-order ng kotse na ito at baka ang kanyang kasintahan ay masyadong mayaman, at ayon sa kanyang opinyon, habang hindi pa siya lumalaki, ang kanyang pagnanais na magkaroon ng magandang mukha ay hindi nangangailangan ng kanyang bahay. Dahil dito, kung may pera ang isang bata, ito ay dahil sa isang mayaman at mapagmahal na tao na nagbigay sa kanya ng pera, kaya sa kahulugan ang bida ay isang gold digger. Narinig naman ng bida ang kanilang sinabi, dahil kung ang isang lalaki ay may pera, ito ay dahil mayroong mayaman at mayabang na nagbigay nito sa kanya nang hindi siya nagtatrabaho. Anong nakakatawang pag-iisip ito? Sarap mapunta sa mundong ito mga kahangal, makalipas ang ilang sandali. Makikita rito ang bida na nakaporma kasama ang kanyang bagong sasakyan. Nagsaad nga ito sa kanyang isip, ang kanila raw pupuntahan ay kung saan raw sila uminom ni Jaiyu. Kasunod nun makikita naman ang mga dati niyang kaklase na nagsasaya sa pag-iinom. Bigla na lamang nagdilim ang pagmumukha ng bida na kumalma raw siya dahil sanay naman raw siya sa ganitong sitwasyon. Kasunod nun pinuntahan niya naman si Tang Xin sa kanyang inuupuan. At sabay tanong nga ito sa kanya na bakit hindi pa rin niya nakikita si Ling Weiner, at siya ang nagimbita sa kanya ngunit bakit wala siya dito. Sagot naman ni Tang Xin na hindi niya raw alam ang problema ni Ling Weiner, ngunit gayon paman, dahil sa iyong panunuot na ito, matatalo si Zhu Buchun sa taya, dahil ang sinabi niya na kung darating ka na naka-uniform, matatalo siya, at bibigyan niya ang lahat ng pagkain sa loob ng 1 linggo. Nagsalita naman ang bida na nagkita raw sila kahapon habang bumibili raw siya ng kanyang damit, pero nagpatuloy pa rin siya sa pastahan na yun. Kasabay nun makikita rito sa gilid ng bida, na ang hangal na si Zhu Buchun na nagagalit sa pagkakita sa bida. Balik kay Tang Xin na baka akala ni Zhu Buchun ay hindi ka bibili ng kahit ano, hindi naman nagsalita rito si Chu Qing. Kasabay nga nun, sabay harap naman ng bida kay Zhu Buchun na alam niya raw na imbitado mo ang bawat isa para kumain ng 1 linggo, at huwag raw siyang kalimutan nito. Wala na lamang nagawa rito ang hangal kundi ang sumang-ayon sa bida, at dagdag din niya, sa lahat ng narito, sa susunod na linggo sa kantin ng paaralan, ako ang magbibigay ng mga pagkain. Naghiyawan naman sa saya ang mga tao dahil sa sinabi ni Zhu Buchun. Kasabay nga nun makikita rito si Zhu Buchun na nagagalit sa nangyayari sa kanya ngayon, at napasaad nga ito ng pangalan ng bida. Sinabi naman ni Tang Xin sa bida na matalino raw si Zhu Buchun, ngunit pinababa niya ang mga posibilidad ng ibang lugar,
Pero ang kumain sa kantina ng paaralan sa loob ng isang linggo kasama ang lahat ay hindi magiging mura. Nagsalita naman ang bida habang pinagmamasdan si Joe Buchon, na ganyan naman raw talaga kapag natalo sa sugal, kaya mga kahangal wag na kayo mag-scatter. Kasunod nun, nagsalita naman si Joe Buchon sa lahat, na mayroon siyang anunsyo, sila ang mula sa unang at ikalawang taon ng gitnang paaralan ay maghahanda para sa palarong Olimpiko at plano kong bumuo ng isang koponan ng mga lalaki sa basketball, dahil mayroon tayong sapat na tao na nagpapahayag ng kanilang interes na sumali. At sinabihan niya si Chu Ching na alam niya na naglalaro siya ng kaunting basketball kaya sa ganon, gusto mo bang sumali sa grupo? Sumagot naman rito si Chu Ching na hindi raw siya interesado. Kasabay nga nun, pag-alit naman na nagsasaad si Tang Zian na. Sinabi raw niya na naglalaro siya ng kaunti lang ng basketball, pero tinalo niya ako, ang ibig ba raw niyang sabihin sa kanya ay hindi siya marunong maglaro. Pinagpawisan naman rito ang hangal, na mali lang raw ang pagkakaintindi ni Tang Zian sa kanyang nasabi. At sinabi pa ni Tang Zian na wala raw siyang pakialam kung kasama ka sa isang grupo o hindi, alamin mo. Dahil ang mga laro at iba pang mga aktibidad sa sports ay nauugnay sa kalayaan sa paaralan, dapat mong harapin ang iyong mga problema at makamit ang tagumpay, naintindihan mo. Sinabi naman ang hangal na wala man lang raw siyang problema, ngunit baka si Chu Ching meron. Nagtanong naman si Tang Zian sa bida na kung ano raw sa palagay ng bida. Nagsalita si Chu Ching na naniniwala raw siya sa perpekto, habang may hawak itong pagkain sa kanyang chopstick. Kasabay nun, sinabihan niya si Tang Zian na buksan niya raw ang kanyang bibig dahil papakain raw siya sa kanya. Ngumiti at namula naman rito si Tang Zian, at sabay kain nga nito sa bida, yum yum. At makikita naman rito si Joe Buchon na napapamura na lamang sa kanyang nasasaksihan na kaganapan. Nagtanong naman ulit si Tang Zian kung sasali ng araw ba ang bida sa basketball team. Ngumisi naman na sumagot ang bida, na kung gusto mo akong sumali sa team, mayroon akong kondisyon, kainin mo ako mamaya, kiss pala. Nagsalita naman si Tang Zian sa malapit sa pagmumukha ng bida, na kung ganun lang raw ang gusto ng bida ay magiging madali lang ito, lalo na tungkol sa isang French kiss. Sumang-ayon naman rito ang bida na sige, habang hinahawakan niya ang baba ni Tang Zian, ngunit sa isang kondisyon siya raw ang mauna, kaya isara na nga raw ni Tang Zian ang kanyang mga mata. Kasunod nun makikita rito si Tang Zian na nakapikit, habang pinaglalaroan ng bida ang kanyang makinis at malambot na labi. Pagkatapos nun, nagsalita naman si Tang Zian, dahil tinanggap niya na ang basketball team, kailangan niya raw manalo sa gaganapin tournament, at magkakaroon nga raw ng isang napaka-espesyal na gantimpala ang bida sa kanya. Kaya MC ayusin mo, kundi ako ang papalit sa'yo. Bigla na lamang naghiyawan ang kanilang mga kaibigan na sana all may jowa, at nagsasaad din ang mga ito na, magimbita naman raw silang kumain sa labas minsan, habang ang dalawa ay natutulala na lang sa kanilang nasasaksihan. Nagsalita naman si Tang Zian sa kanila na wala naman raw problema yun. Kasunod noon nagsalita naman ang bida, noong una, sinabi ko na magwawagi ako kay Tang Zian, ngunit sa dinner na ito, iminbitahan ko kayong lahat na kumain ng dessert sa isang restaurant na malapit sa lugar. Naghiyawan naman sa saya ang mga kaibigan nila, at nagsasaad nga mga ito sa bida na wala nang araw hahanapin pa si Tang Zian sa kanya. Pinagpawisan naman na nagtanong si Tang Zian, kung sigurado raw ba ang bida sa kanyang sinabi, sumagot naman si Chu Ching wag raw mag-alala si Tang Zian dahil may pangbabayad naman raw siya. At sabay hawak nga ito sa ulo ni Tang Zian, na nagsasaad nga ito na, kumalma nga raw siya dahil siya raw ang kanyang girlfriend. Nagsalita naman si Tang Zian na habang pinipisil ang pisngi ni Chu Ching, na bilang isang lalaki, paano raw maaring subukang maging mas sikat kaysa sa isang babae, habang pinagmamasdan sila ng hangal, nagsasaad nga ito na nagagalit sa kanyang isip na ang pagpupulong na ito ay angkop sa akin, at ngayon ay dapat akong maging sentro ng atensyon, kaya sa ganun babawi raw siya kay Chu Ching.